Alam mo ba, na si Theseus ay isang bayani sa lugar ng Athens? Nakilala siya dahil sa pagliligtas niya sa bayan laban sa Minotaur. Si Haring Aegeus ng Athens ay mayaman at nabubuhay sa karangyaan. Nang pakasalan niya si Aethra, ang anak ng ibang hari, tila nasa kanya na ang lahat ng gusto niya, maliban sa isang bagay. Ito ay isang tagapagmana, isang anak na lalaki, upang maging eksakto. Ang gusto niyang maging anak o prinsipe na hahalili sa kanyang trono ay kailangang maging kahanga-hanga, may talento, kahangahangang malakas, at matalino. Kaya nang tuluyang magkaroon ng anak si Haring Aegeus, pinangalanan niya itong si Theseus. Hindi niya hinayaang angkinin ng prinsipe ang kanyang pagkapanganay hanggat hindi niya napatunayang makapangyarihan at sapat ang kanyang talino upang maging tagapagmana ng trono ng Athens. Upang mapatunayan ni Theseus ang kanyang sarili sa pagiging bayani, ay agad na kumilos si Theseus. Nagpakita siya ng nakasisilaw na katalinuhan at lakas, sinimulan niyang ibagsak ang mga kriminal sa bayan. Hinanap niya ang mga hamak at magnanakaw, na ibinibigay ang parehong uri ng parusa na ipinataw nila sa mga inosenteng biktima. Nakipagbuno siya sa ilan, inihagis ang iba sa mga bangin, at ginawang ligtas ang mga kalsada ng bayan mula sa mga magnanakaw. Hindi nagtagal, nakilala si Theseus sa buong lupain bilang isang bayani at tinanggap siya ni Haring Aegeus bilang kanyang anak at tagapagmana. Si Theseus ay isang mortal lamang at hindi maaaring magkaroon ng higit pang lakas. Natalo sila sa labanan, laban sa bayan ng Crete. Bilang kapalit sa pagkatalo ng Athens ay obligado silang magsakripisyo ng 7 babae at 7 lalaki tuwing ika-9 na taon, ngunit sa ibang bersyon ay taon-taon sila kung mag-alay sa bayan ng Crete. Ang mga taong ito ay kilala rin bilang mga tribute, sila say inaalay bilang pagkain para sa Minotaur, isang kasuklam-suklam na kalahating tao, kalahating toro na nakatira sa isang maze na kilala bilang labyrinth sa bayan ng Crete. Kung hindi ito gagawin ng Athens ay mawawasak ang lungsod. Upang iligtas ang mga anak ng Athens mula sa kakilakilabot na kapalarang ito. Sinimulan ni Theseus ang kanyang susunod na kabayanihan, pumunta siya sa Crete bilang kapalit ng isa sa mga bata, at pagdating doon, plano niyang patayin ang Minotaur. Ngunit, hindi ito magiging madali. Una, kailangan niyang mag-navigate sa labyrinth. Gamit ang isang bola ng gintong sinulid na ibinigay sa kanya ng anak na babae ng hari ng Crete na si Arion. Itinali niya ang isang dulo sa pasukan ng pintuan ng labyrinth, pagkatapos ay dahan-daang niyang nilalatag ang sinulid habang siya ay naglalakad. Sa ganoong paraan, malalaman niya ang daan pabalik o palabas ng labyrinth. Sa labyrinth, natagpuan ni Theseus ang Minotaur na natutulog. Gumapang siya palapit sa halimaw at sinimulan itong bugbugin gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada upang tapusin ang halimaw. At dahil sa ataking yun, ay natalo niya ang Minotaur. Pagkatapos ay sinamahan ni Theseus ang mga bata palabas ng maze at patungo sa kaligtasan. At dito ay sinundan niya lang ang sinulid na kanyang inilatag palabas sa labyrinth. Bago umalis si Theseus patungong Crete, sinabi sa kanya ni Haring Aegeus na sa pagbalik sa Athens, magpalipad siya ng isang puting layag kung napatay niya ang Minotaur. At kung hindi naman siya nagtagumpay ay dapat siyang magtaas ng itim na layag. Si Theseus ay nakalimutan ng bilin ng kanyang ama, kaya't naglayag si Theseus gamit ang itim na layag habang siya ay naglalayag patungo sa Athens. Nang makita ng hari ang mga layag at ipinagpalagay na ang pinakamasamang balita, dito ay nanalungkot si Haring Aegeus at siya ay nagpatiwakal, itinapon ang sarili mula sa isang bangin sa dagat. At dahil sa nangyari, sa hari ay hinirang si Theseus bilang bagong hari ng Athens. Bilang bagong hari ng Athens, ginawa ni Theseus ang unang hakbang tungo sa paglikha ng unang demokrasya. Tinulungan din niya ang mga mahihirap. Ngunit sa lahat ng kabutihang ginawa niya, hindi nabigyan ng tunay na masayang pagtatapos si Theseus. Nang bumisita si Theseus sa isla ng Scyros, itinulak siya ng haring si Lycomedes na isa niyang kaibigan, sa isang bangin, sa takot na mahigitan ng magiting na hari ang kanyang trono. Sa ibang kwento ng mito ay, sinasabing si Theseus ay isa sa mga anak ng Diyos ng karagatan na si Poseidon.